Paano yan? Kailan ka darating dun? Ha? Kailan ka dadating dun sa palagay mo? 2 buwan daw. Grabe. Nung galing ako doon, 20. August 21 ka umalis Hindi, 20. ng Novaliches. O, Novaliches. Ngayon dito nasa Gumaka ka na ngayon. O, ngayon, gumaka na to? Oo, Gumaka na to. Ay, di ko alam. Gumaka. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po ano. At ngayon naman po ay meron tayong kakaibang topic guys. At ito ay bilang isang promotion na rin at para matulungan naman po ang ating mga ambassador na walang iba kundi si Pastor J. Morelo po guys. Ito po yung kanyang channel no. Ito nasa ibabaw lang po ng ulo ko. And yan po ay paki-subscribe naman po ang kanyang channel no. At paki-suportahan na rin po ang kanyang channel. So yan guys, papakilala ko po muna sa mga hindi po nakakakilala. Si Pastor J. Morelo po ay nakatalaga or deputized po siya sa pinakabagong landing pad po ng Kalingap na kamakailan lamang po binuksan sa Lopez, Quezon. Yan po guys. Pero galing na po sila ng galing po siya dati sa Gumaka na kung saan ay meron nga siyang nakitang isang mama na naglalakad guys at may nakalagay na karatula sa likuran ng mama na Novaliches to Rawis. Ang ibig ko sabihin talaga ay gustong maglakad ng mama from Novaliches to Rawis, Lawang, parang saan ba ito? Sa Masba, saan ba? Sa sa Samar. Yan po. Gustong lakarin po ng mama pero siyempre naawa naman po si Pastor. Gusto niyang bigyan po ng pamasahe na hanggang makarating po sa pupuntahan niya. Kaya lang, may kakaiba pa lang gustong mangyari itong si tatay po, no? At yan po ang ating bibigyan ng reaction din po ngayon. So guys, samahan po ninyo ako at bilang suporta ay pakisubscribe po ang channel ni Pastor J. Morelo. Yan po guys, so samahan po ninyo ako. Let's go! Yes, sir! Magandang hapon muli mga kalingap. At ako po ay may nakita na isang lalaking naglalakad. At meron po siyang bit-bit na placard mga kalingap. Ayun po. Si Kuya. Tawagin natin mga kalingap. Tay! Saan ka? Parito ka! And yan guys, bago natin ituloy ito, huwag pong kakalimutang suportahan ang buong team Kalingap po sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ma'am Jackie, lahat na rin po ng mga Kalingap partners and reactors. So yan guys, tuloy po natin. Kuya, bakit nakaganyan damit mo? Mainit eh. Galing ka pa ng... Novaliches. Anong trabaho mo sa Novaliches? Baker. Sa bakery? Oo. Mula Novaliches hanggang Gumaka, naglakad ka? Wala akong sakay. Bakit? Walang pera. Walang pera. Nanila ka doon. Nag-away pa kami sa asawa ko kasi wala nang pagkain. Grabe. Saan yung asawa mo? Samar. Samar? Oo, doon sa Rawis. Ibig sabihin, tatawid ka pa ng alin? Tatawid pa, Matnog, alin. Oo nga, Matnog, tapos alin. Alin, tapos lalakad naman ko patungo doon sa amin, sa Rawis. Paano yun, di ba? Matnog. Sasakay ka ng barko, paalin. Sasakay ng barko. Tapos, lalakad na naman. Sa Rawis. Malayo. Paano yan? Kailan ka darating dun? Ha? Kailan ka dadating dun sa palagay mo? 2 buwan daw. Grabe. Grabe guys. Ano kayang gustong mangyari ni tatay guys, no? Dahil gusto niya maglakad, gusto niya lakarin po yung Novaliches dito sa Quezon City hanggang yun nga sa Rawis, Samar guys. At sabi nga ng iba daw 2 buwan daw ang kanyang i-consume para maabot po yung lugar po nila. Grabe, ano kayang gustong ni tatay? Tuloy. Nung galing ako doon, 20.
August 21 ka umalis Hindi, 20. ng Novaliches. O, Novaliches. Ngayon dito nasa Gumaka ka na ngayon. O, ngayon, gumaka na to? Oo, Gumaka na to. Ay, di ko alam. Gumaka Quezon na to. Grabe. So yan guys, no, ito, tingnan po natin kung gaano nakalayo ang nalakad po ni tatay, no? Kasi ako curious lang. Kaya sinerch ko sa Google kung gaano na ba kalayo ang distance mula Novaliches hanggang Gumaka proper po ito, no? So meron man po sigurong counting difference ay meron lang tayong basihan. 223.8 kilometers guys, napakalayo po nun. Dahil kung papunta ka naman ng norte mula Maynila po sa Luneta po kasi yung 00 na diyan po nag-uumpisa yung kilometer 0 kung tawagin, no. Kung pupunta ka ng San Fernando City, La Union, 273 kilometers yun guys. So malapit na siya ron. Kung pupunta sana siya sa norte, kaya lang pa-south naman siya guys. Ang layo na nito, 223 kilometers. Grabe. So yan, tuloy. Nakita kita. Anong yung placard mo nakalagay dyan? Nuba po, Nuba. Novaliches po. Ito, Bakit? Rawis. Patingin niya kuya. Rawis, yan. Novaliches May placard talaga siya. Rawis. Grabe, Ito naman guys, dahil sa sobrang curious na tayo, tinignan ko rin naman kung gaano kalayo ba ang mula Novaliches hanggang sa kanyang final destination po, So yan, Novaliches proper hanggang Rawis. 715 kilometers. Grabe guys. So ibig sabihin, almost 1/3 pa lang yung kanyang nalalakad. Grabe, syempre kung pupunta siya ng Samar, kailangan din niyang tumawid sa dagat po, kailangan sumakay sa barko. May pera naman kaya si tatay guys na pamasahe. Tuloy po natin, tingnan natin. Grabe si tatay. Layo rin. Paano yan? Pasasayin ka ng barko niyan? Meron mo, kung hindi ko lang pasakayan, 30 naman yun, 30 mo dito. May pera ka dyan. Ito, 30. May binigay ng mga yung pagkain. Wala kung 5 kasi yung nadaan, ibigyan ako 20, 50. May yung pagkain ko. Oo, ayan. So yun guys, yung pera ni tatay, merong 100, merong 20, merong pang iba. So kasya kaya yan na pamasahe po sa barko. Ilang tawid po kaya siya guys. And na mahirap maintindihan kung anong gusto mangyari ni tatay kasi gusto siyang tulungan ni pastor. Ayaw niyang tanggapin po guys. Ayaw niyang sumakay sa bus. Ayaw din kahit yung sumakay lang sa tricycle ni pastor po para may pupuntahan sila para kumain, pero ayaw pa rin niya sumakay. Dahil nga daw baka may makakita sa kanya na sumakay siya. Ang gusto niya talaga maglakad. Gumawa siya ng record. Gusto niyang siya yung pinakaunang tao na naglakad mula Novaliches hanggang Samar. At may pangarap siya. At tingnan natin guys kung ano yung gusto niyang mangyari. Bakit niya ginagawa ito? Tuloy natin. May pera ka. Ito lang. Rawis. Anong pangalan mo kuya? Julito Misa. Sa ilang taon ka na kuya? Dito sa Kuan. Ngayon, ilang taon ka na ngayon? 51 ka na ngayon? Ilang anak mo? 3. 3, nasa Samar. Samar. Pero po Kuan, kontrobersya. Grabe. Isang tutulog. Dito pa rin ba, ganito. Oo. Makikausap ko, pupunta ako sa barangay. Oo. Tapos, ayos naman sila, makikatungo. Pero merong mabuti, merong masama. Yun nga lang. So yan guys, natanongan ni pastor kung saan siya natutulog. Siyempre, ilang gabi na yung inabot siya sa paglalakad po, Yun nga daw, pero may diskarte din si kuya, nakakabilib din. Alam niya yung kanyang ginagawa. So, nakikipag-usap daw siya sa barangay, magpaalam para makitulog kung saan siya abutin. Kagaya niyan, mga waiting shed. Sabi nga niya, may mga mabuti, may masama din daw na nakakausap niya. So, ituloy po natin. Merong mabuti, merong masama. May masamang sinabi. Okay lang sa atin kasi makidiyos tayo eh. Oo. Pero merong nagsabi sa akin, sabi ng anak ko, tuloy ko na lang raw. Kasi, Alin ituloy? gusto nga, pasakayin ako, pasakayin ko, sabi ko, meron nagsabi sa akin dyan sa daan, ituloy mo yan, tapos post mo sa Facebook na ikaw ang unahang waray na naglakad na mula doon, Rawis. Unahang waray. Unahang waray. Naglakad. Wala namang walang ganun. Na naglakad mula Novaliches hanggang Rawis. Opo, wala. Paano halimbawa, pasakayin kita? Maglakad lang ako.
So yun guys, no? Ay yun pala yung gusto niya mangyari. Gusto rin ng anak niya at yung mga ibang nakausap, mga puno niya, ano? Gusto nila na magkaroon siya ng record na siya yung pinakaunang waray na naglakad mula Novaliches hanggang Rawis. Pero guys, ang question po dito, official po ba ito? Ibig kong sabihin, meron po ba siyang nakausap na organizer na magmo-monitor po sa kanya? Kasi kung hindi po official, paano po yan mailalagay sa record? Or paano malalaman ng lahat na talagang hindi siya sumakay or what? So, ngayon, alam natin na ayaw niya, pero sa mga ibang araw, di ba guys? Pero hindi yun yung talagang pinaka-concern ko dito eh. Ang pinaka-concern ko dito guys, ay kung talaga nga bang meron siyang makukuhang prize or what? Dito sa gagawin niya? O baka naman pinahirapan lang yung sarili niya or naniwala lang siya sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Yan po yung pinaka-main concern ko dito guys kasi ang alam ko po sa aking abot ng kaalaman, yung mga gumagawa ng ganito ay meron talagang organizer. Yung sasabihin, o sige, monitor ka namin, yung mga ganyan kung nasaan ka na, kung talagang hindi ka sumakay or what. Kasi marami na pong gumawa niyan guys eh, kagaya ng nagbisikleta, yung may sidecar from Mindanao to Apari. Yan po guys, naka-monitor din po yun. Pero kay tatay, hindi ko alam guys kung ano. Wala rin siyang kinikwento kasi na may nagmo-monitor sa kanya. So yun, actually maraming gustong tumulong sa kanya sa mga nadadaanan niya sa kalsada. Gusto siyang pasakayin, kaya lang tinatanggihan niya dahil nga sa pangarap niya na magkaroon daw siya ng record sa sa Facebook. Yun nga daw po guys. So ituloy natin. Kasi nakuha na ko eh. Umpisa na eh. Umpisahan ka na. Umpisa na. Yan. Hindi rin ba kuya, isakay kita sa bus, papayag ka? Ay hindi, diretso na to. Lalakarin mo talaga. talaga guys. Yan, kasi gusto ko tampasakayin eh. Kasi parang makakaroon ako ng record sa Facebook. Magkaroon ka ng record. Opo. Ayaw mo sakay, papasakayin kita sa bus hanggang Matnog. Hindi na po. Kasi umpisa na. Sayang yung sayang yung lakad ko. Sayang lakad mo. Sayang lakad ko. Kumain, nagtanghalian ka na ba? Tinapay po. Tinapay, taka ito, binigay doon. Binigay ang tubig. Ito po, ito. So yun guys, no, at ang Pinoy nga naman, no, marami pa rin matulungin yung mga nakakakita sa kanya, sa ginagawa niya. Binibigyan siya ng pagkain, tubig, yung mga ganyan. May nagbibigay din daw po ng pera po, ano. So yun, basta Pinoy, di ba guys? Hindi yung tubig. Ito lang kuya. Opo. Ngayon ay, kung papalag ka, ihatid kita hanggang Lopez. Tapos kain muna tayo dyan. Hindi na po, kung pwede. Hindi na po, parang maka-recording ako, maka-kuhan ako. Ayaw mo talaga? Ayaw kasi sayang ang paglalakad ko, ilang araw na. Hindi, malapit lang naman to. Siguro to ay mga ilang kilometro na to bro, mula Lopez. Wala na itong 6 malapit to. Mga ganun lang kuya. Lapit lang. Okay lang po, mababasa ko dyan. Lapit lang. Mabasa ko sa mga tao, at least magbasa na sa akin, totoo ang ginagawa ko. Okay, so yan guys, unti-unti nagigets ko po siya. Mababash daw siya ng mga tao pagka nalaman na sumakay siya po. Kahit sa maigsing distance, yun nga sinasabi ni Pastor Morelo, na around 6 to 7 kilometers lang hanggang dun sa may kainan sa Lopez 1. Pero ayaw niya talaga guys, talagang buo yung loob niya na ituloy at gumawa ng record nga. So yun, kung sakasakali man sana nga ay makamit ni tatay po yung kanyang pinapangarap. So ituloy po natin. Pero kuya ngayon, ganito na kayo ko sa'yo. Diyan sa unahan dyan, bago dumating ng Lopez, kain tayo. Pasakayin niyo ako? Oo, papasakayin kita. Ayaw nga lang po. Ito. Kung gusto niyo po maghintay, basta ako maglakad ako. Hihintayin. Kung gusto niyo makahintay, okay lang. Pero basta ako maglakad ako. Oo, lapit lang kuya. Saglit lang yung Lopez. Saglit lang. Ayun po, makuha na ko. Grabe guys, no? Ayaw niya talaga kahit malapit, no? Sa bagay, malaki naman po yung katuwiran niya kasi ang haba na nga po ng nalakad niya po, 223 kilometers, tapos masisira yung kanyang ginagawang record sa loob lamang po ng na maigsing distance. So talagang believe din ako sa paninindigan ni
Tatay Julito. So tuloy natin guys. Ang gusto niya mangyari, mauna na yung sinapastor at maglalakad pa rin siya. At pagdating doon, tsaka siya kakain. Matindi si tatay, no? Masyado po mga kwansa ko Puerto Rico po. Ibig sabihin kuya, mas gugustuhin mo maglakad. Lakad. Parang hindi ko mababat mo. Kasi sabi ng anak ko, maglakad ka lang pa kasi wag kang magsakay. Marami yung pasakay sa akin. Oo, marami. Oh, hindi ako sumakay kasi ang anak ko sa rin niya, maglakad, ano ka lang pa kasi i-record natin yun na buong Northern Samar at Eastern Samar at West Samar. Ako ang pinakunang-una ng Waray na naglakad. Waray, no? Pero ang tanong guys, paano nila mai-re-record yun? Kung hindi natin sure kung may nagmo-monitor nga ba sa kanya at kung paano niya. Pwede rin siguro kahit walang sumasama sa kanya kung meron siya mga videos, pictures na kada ilang kilometers ay ipinapasa niya kung sino man po yung talagang gumagawa ng kanyang kanyang record, taga-submit. So yun, grabe siya. Mga waray. Opo. Kung maglalakad ako, mababasa ko dyan. Wala niya, naglakad ka, ganun. Mahirap yun. Oo. Ayun, kuya, kasi ako, bilang makatulong sa'yo, gusto sana kitang pasakayin sa bus. Opo. Hanggang Matnog. Opo. Ayan, gusto sana kitang pasakayin hanggang Matnog para malapit-lapit na. Pero ayaw mo. Ayaw po. Ayaw mo. Para magkaroon ako ng record. Magkaroon ng record. Tapos ngayon ay gusto ko ihatid hanggang Lopez. Huwag na. Ayaw mo rin. Ayaw ko rin. Maglakad lang talaga ako. Maglalakad ka rin talaga. Sayang ang pula. Sayang. At gusto sana kitang pakainin dyan. Kakain tayo. Okay lang po. Hihintayin kita doon. Oo, kung makahintay kayo. Hihintayin kita doon sa unahan. Sige po. Siguro mga 3 kilometro pa yung kuya. Opo, matulog po ako. Kuan. Layo. 3 kilometers guys, malayo pa rin yun ha. Sunod ko, hindi ko matulog. Hindi pa naman ako. Hindi ako yung minchula. Oo. Kasi nahingi akong lakas sa Diyos. Ay nga lang. Pwede yung mabatiin yung inyong anak. Hello ma, mga anak. Huwag kayong mag-alala sa akin kasi malakas pa rin papa nyo. Kaya magkakaroon ng record, gusto ko lang na mapaayos yung bahay natin. Gusto ko lang magkakaroon. Sabi mo na magkalakad ako, tapos gusto ko na ang bahay natin sira-sira na. Saan? Sa Rawis? Doon po sa aming baryo po. Yun. So yun pala guys, no? Yun pala yung kanyang minimithi po sa kanyang paglalakad ng napakalayo nga po ay talagang umaasa siya na magkaroon siya ng premyo po para pampaayos nga sa kanilang bahay na sira-sira na. Sayang siguro kung nagtiwala siya kay pastor, baka maaaring kalingap na mismo yung tumulong po sa kanya, di ba guys? Sira-sira na to. Baka may gusto na na gusto na tumulong basta maglalakad ako na walang daya. Baka sabihin naman na naglalakad, nagsakay ako, wala pong sakay, hindi po akong sumakay talaga. Lalakarin mo talaga, kuya. Lalakarin ko talaga. Bolo, yung... kayo nitong August 21. August 20. Okay. Saan kayo nabot ng bagyo? Noon hindi ko alam, sa Gumaka. Gumaka, tapos grabe. Hindi ako nito, kasi meron akong tarpal dito Ano ka dyan? Tarpal. May dalaan trapal. Kompleto. Tarpal ako dito. Nakakagulo ako. Ito na pa, pakita ko sa inyo. Ito. Uy, meron nga Teka. So yun talaga guys, talagang nga pala ito. Dahil pinaghandaan din talaga ni tatay, no? So, hindi natin alam, lalong-lalo na ako, hindi ko alam kung talagang official nga itong ginagawa niya. And sana nga po ay official para hindi naman po masayang yung kanyang yung kanyang effort at matinding sakripisyo to guys. Masakit sa katawan to. Ang layo at ang bilis po naman maglakad po ni Tatay Julito. Sana guys, sana. Tuloy kahit hangin. Ito, basa na. Ang amoy ko, amoy pangit ng amoy ko. Amoy mandirigma. Yung nakakamatay ang baho, kuya. Hindi namatay ang baho, pero makati pala yun pag matulog. O sige kuya, para hindi kita maabala, ayaw mo rin lamang sumakay sa aking tricycle. Sana sasakay kita, kakain tayo doon sa unahan. Hihintayin kita doon sa unahan. Opo, kayo po. Sige, doon tayo kakain. Opo. Sige kuya. Okay, sige. Bro, anong masasabi mo doon?
Galing na Novaliches, oh. Naglalakad papuntang Rawis. Pasasakayin ko sana sa bus. Kahit ako na magbigay ng pamasahe sa kanya. Ayaw. Ayaw. Gusto ng ano niya. Lakad talaga. Lakad talaga. Kakabilib yung ganyan Bro, anong Oo guys, talagang sobrang nakakabilib. Jason, shoutout. Ako isang charity vlogger ng Team Kalingap. Magandang hapon, bro. Sundan ko si Kuya. Yun, talagang matindi talaga si tatay guys, no? Talagang buong-buo yung kanyang loob. Sayang at naano sana natin to kasi actually ito guys, itong nire-reactionan ko na video, ito po ay mga ilang buwan na rin po yung nakakaraan. Ito nga lang po yung napili ko na ginawa po ni Pastor Jay Morelo kasi gagawan ko nga lang po ng reaction. So sana may nangyari nga kay tatay na maganda po At andito na tayo ngayon, shortcut natin yung video. Andito na sila ngayon sa kainan at nakakain na nga po sila. At dito yung mapapansin po natin guys na medyo lumambot na si tatay dito at naglalabas na po siya ng mga hinanakit, yung ganyan. Tuloy. Ayaw ko sana maglakad ng ganito. Kaya hirap, sobrang hirap. Lahat, delikado talaga. No, delikado kuya. Hindi biro yung ginagawa mong paglalakad. Totoo yun. Hindi pa talaga sa pamilya ko. Hindi talaga ako maglalakad. Ba't bang ng pamilya mo kuya? Wala, ako lang para sa akin. Sa tingin mo, pag nalakad mo yan, ano yung nag-iintay sa'yo? Halimbawa, matapos mo yung paglalakad na yan, at nawa, itong pag-i-interview ko kuya ay makatulong makatulong sa iyo. Pwede, kung tutuusin, pwede makatulong itong vlog ni Pastor, ni Pastor Jay, Guys, isang basehan ito na talagang totoo yung ginagawa ni tatay po. Na ayaw niya talagang sumakay. Talagang gusto niya lakarin para nga magka-record daw siya nga sa Facebook at umaasa nga siya magkaroon siya ng premyo para pampaayos sa bahay. So tuloy natin. Hindi ko po alam pagdating doon kasi nagagalit na yung misis ko na wala kang mambili ng bigas doon. So yun guys, nakakaawa. Awang-awa talaga ako dito kay tatay kasi ito at nagsasakripisyo siya ng matindi. Hindi biro itong ginagawa niya pero yung kanyang wife ay nagagalit at wala na raw pambili ng yung makakain. Oh my God, ang hirap po nitong ganitong sitwasyon guys. Kaya malaking pasasalamat pa rin natin guys at kahit papaano ay may kinakain din tayo araw-araw. Yun. Paano ka makakapagbigay ng tulong doon kuya? Wala ka namang kontak. Diba? Ngayon, hindi nila alam kung nasaan ka na ngayon. Ayun, yung sinasabi ko. May cellphone ba? Ayun pala, may cellphone. Ayun. Anong number mo kuya? May cellphone guys. Ayan. Para ikaw mamonitor ko kuya kung nasaan ka na. Yan, may cellphone pala si kuya. Para matawagan din kita kuya. Ayos pala. Paano kuya? Hanap na ako ng kwan. Nahigaan ko. Nahigaan mo? Opo. Ayaw mo talaga magpahatid sa bayan? Ayaw mo talaga? Sige kuya, tatawagan na lang kita ha. Para makumusta kita. Ay, kuya, may papabigay. Uy. Ay, ito. Salamat. Si kuya nga? Salamat. Kuya? Kevin. Si kuya Kevin, may binibigay sa'yo. Grabe guys. So yun, pati po yung may-ari ng tindahan na kinainan po nila, naawa na rin kay tatay kasi narinig na nga daw niya yung kanilang pinag-uusapan. And sana nga guys ay merong positive na resulta yung pagsasakripisyo ni tatay na ito. Sinubukan ko pong hanapin doon sa channel ni Pastor Jay kung meron itong karugtong pero wala na po guys. And chinek ko rin po sa Facebook kung nagkaroon nga ba ng record na ganito pero sa pag-search ko guys wala pa rin po akong mahanap na record na nangyari kay tatay kay tatay Julito tatay Julito guys. So yun, grabe po yung sakripisyo niya guys and talagang halos lahat ng inoffer ni
Pastor J na sa abot ng kanyang makakaya na pagtulong po ay talagang tinanggihan. So yun guys, huwag po natin kalimutan supportahan po si Pastor J. Ito po ulit ang kanyang channel guys. Ito sa itaas. Ayan, pa-subscribe na lang po. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa pagsama ninyo. Muli, Batang LU TV. Kita-kita sa aking susunod na upload. Bye-bye po muna at samantala. So bye-bye po.